Welcome to Teacher Lumaband's YouTube channel. Today, we have an exciting and enlightening video prepared for you. Get ready to embark on a journey of learning and enjoyment as we delve into the intriguing topic of the distinction between subjective cultural values versus subjective moral values. Your safety is of utmost importance to us, so sit back, relax, and enjoy the video from the comfort of your surroundings. May you always be blessed by God's grace in all your endeavors. Have a wonderful day of learning ahead. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Subjective cultural values are those that are specific to a particular culture or society. They are based on the shared beliefs, customs, and traditions of that group of people. For example, in some cultures, it is considered taboo to eat certain foods, while in others, it is perfectly acceptable. These values are often based on religious beliefs, but they can also be based on other factors, such as history, geography, or climate. Ang mga pagpapahalagang pangkultura ay ang mga tiyak sa isang partikular na kultura o lipunan. Nakabatay ang mga ito sa ibinahaging paniniwala, kaugalian, at tradisyon ng grupong iyon ng mga tao. Halimbawa, sa ilang mga kultura, ito ay itinuturing na bawal na kumain ng ilang mga pagkain, habang sa iba, ito ay ganap na katanggap-tanggap. Ang mga pagpapahalagang ito ay kadalasang nakabatay sa mga paniniwalang panrelihiyon, ngunit maaari rin itong batay sa iba pang mga salik gaya ng kasaysayan, geografiya, o klima. Objective moral values are those that are believed to be true and binding for all people, regardless of their cultural background. They are often based on the idea of universal human rights or the idea that there are certain things that all people should be able to expect from each other, such as respect, dignity, and fairness. These values are often seen as being based on reason rather than opinion. Ang layunin ng mga pagpapahalagang moral ay ang mga pinaniniwalaang totoo at may bisa para sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kultura. Kadalasan ay nakabatay ang mga ito sa ideya ng universal na karapatang pantao o sa ideya na may ilang bagay na dapat asahan ng lahat ng tao sa isa't isa, tulad ng paggalang, dignidad, at pagiging patas. Ang mga halagang ito ay madalas na nakikita bilang batay sa katwiran, sa halip na opinyon. The main difference between subjective cultural values and objective moral values is that subjective cultural values are based on opinion, while objective moral values are based on reason. Subjective cultural values can vary from culture to culture, and they can change over time. For example, in the past, it was considered perfectly acceptable to own slaves in many cultures. However, today, most people believe that slavery is wrong, and this is a reflection of a change in subjective cultural values. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga subjective na halaga ng kultura at layunin ng moral ng mga halaga ay ang mga subjective na halaga ng kultura ay batay sa opinyon, habang ang mga layunin ng moral na halaga ay batay sa katwiran. Maaaring mag-iba ang mga subjective na halaga ng kultura sa bawat kultura, at maaari silang magbago sa paglipas ng panahon. Halimbawa, noong nakaraan, itinuturing na ganap na katanggap-tanggap ang pagmamay-ari ng mga alipin sa maraming kultura. Gayunpaman, ngayon, karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pang-aalipin ay mali, at ito ay isang salamin ng isang pagbabago sa mga subjective na halaga ng kultura. Objective moral values, on the other hand, are believed to be true and unchanging. For example, most people would agree that it is wrong to murder another person, regardless of their culture or religion. This is because murder is seen as a violation of the basic right to life, which is a universal human right. Ang mga layuning moral na halaga, sa kabilang banda, ay pinaniniwalaan na totoo at hindi nagbabago. Halimbawa, karamihan sa mga tao ay sasang-ayon na mali ang pumatay ng ibang tao, anuman ang kanilang kultura o relihiyon. Ito ay dahil ang pagpatay ay nakikita bilang isang paglabag sa pangunahing karapatan sa buhay, na isang universal na karapatang pantao. The distinction between subjective cultural values and objective moral values is a complex one, and there is no easy answer to the question of which type of value is more important. However, it is an important distinction to be aware of, as it can help us to understand the different ways in which people view morality.
Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga subjective na halaga ng kultura at layunin ng moral na mga halaga ay isang komplikado, at walang madaling sagot sa tanong kung aling uri ng halaga ang mas mahalaga. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang pagkakaiba na dapat malaman, dahil makakatulong ito sa atin na maunawaan ang iba't ibang paraan kung saan tinitingnan ng mga tao ang moralidad. Here are some additional points to consider about the distinction between subjective cultural values and objective moral values. Narito ang ilang karagdagang mga puntong dapat isaalang-alang tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga pansariling pagpapahalagang pangkultura at layunin ng mga pagpapahalagang moral. Subjective cultural values are often more flexible than objective moral values. For example, the taboo against eating certain foods may be relaxed or even abolished over time, as people's views on food change. However, objective moral values are often seen as being more absolute. For example, most people believe that murder is always wrong, regardless of the circumstances. Ang mga paksang pangkulturang halaga ay kadalasang mas nababaluktot kaysa sa mga layuning moral na halaga. Halimbawa, ang bawal sa pagkain ng ilang partikular na pagkain ay maaaring maluwag o maalis pa sa paglipas ng panahon, dahil nagbabago ang pananaw ng mga tao sa pagkain. Gayunpaman, ang mga layuning moral na halaga ay madalas na nakikita bilang mas ganap. Halimbawa, karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang pagpatay ay palaging mali, anuman ang mga pangyayari. Subjective cultural values can be more difficult to justify than objective moral values. For example, it may be difficult to explain why a particular food is taboo, or why a certain custom is considered to be important. However, objective moral values can often be justified by appealing to reason or to universal human rights. Maaaring mas mahirap bigyang katwiran ng mga paksang pangkulturang halaga kaysa sa mga layuning moral na halaga. Halimbawa, maaaring mahirap ipaliwanag kung bakit bawal ang isang partikular na pagkain o kung bakit itinuturing na mahalaga ang isang partikular na kaugalian. Gayunpaman, ang mga layuning moral na pagpapahalaga ay kadalasang nabibigyang katwiran sa pamamagitan ng pag-apila sa pangangatwiran o sa universal na karapatang pantao. Subjective cultural values can be more difficult to enforce than objective moral values. For example, it may be difficult to prevent people from eating foods that are considered to be taboo, or from breaking other cultural norms. However, objective moral values can often be enforced through laws or other forms of social pressure. Maaaring mas mahirap ipatupad ang mga paksang pangkulturang halaga kaysa sa mga layuning moral na halaga. Halimbawa, maaaring mahirap pigilan ng mga tao na kumain ng mga pagkaing itinuturing na bawal, o mula sa paglabag sa iba pang mga kultural na kaugalian. Gayunpaman, ang mga layuning moral na halaga ay kadalasang maaaring ipatupad sa pamamagitan ng mga batas o iba pang anyo ng panlipunang panggigipit. Ultimately, the distinction between subjective cultural values and objective moral values is a matter of debate. There is no easy answer to the question of which type of value is more important. However, it is an important distinction to be aware of, as it can help us to understand the different ways in which people view morality. Sa huli, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga subjective na halaga ng kultura at layunin ng moral ng mga halaga ay isang bagay ng debate. Walang madaling sagot sa tanong kung aling uri ng halaga ang mas mahalaga. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang pagkakaiba na dapat malaman, dahil makakatulong ito sa atin na maunawaan ang iba't ibang paraan kung saan tinitingnan ng mga tao ang moralidad. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic about values education, lecture notes. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.